Gusto mo bang kumuha ng PSA birth certificate online nang hindi pumipila kahit sa bahay o trabaho ka lang? Pwede ka mag-request ng PSA certificate mo tulad ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, Sinomar at Sinodet. So i-download at i-print mo lang so meron ka ng copy. Sa video na ito, tuturuan ko kayo step by step. Before to start, kung bago ka pa lang sa akin channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. First po ang gagawin natin, pwede nyo po i-click yung link po sa description box or sa comment section para madirect po kayo dito. Yan po yung i-click nyo. Maklik nyo po yan, dito po kayo mapupunta dito. So, PSA Certificate Online Application and Delivery. So, which is ang ituturo ko sa inyo ay paano natin ma-access or makakuha ng copy sa ating birth certificate, which is yung digital na bagong service ng PSA. So ang i-click natin kapag tayo ay kukuha ng digital na certificate ay itong e-certificate, i-click natin and then choose a certificate type. So pipili po tayo dito kung ano yung kukunin natin na type na certificate na kukunin natin. Kung birth certificate, i-click natin yan. Kung marriage certificate, ang i-click natin ay marriage, which is birth certificate yung kukunin ko. So birth certificate yung pipiliin ko dito. So meron pong bayad po na fee na 290 pesos po yan. So wag po kayo mag-alala guys kasi legit po ito. Hindi po ito picky guys, kasi pwede po natin yan i-verify sa PSA mismo kasi meron po silang website kung saan ay pwede natin yan ma-detect or ma-verify kung picky po yan. And then scroll down natin and then i-check po natin ito, i-tab lang natin itong box po dito para po ma-accept natin yung kanilang term and condition at meron tayong consent para maka-process po tayo sa my personal data in accordance with the Data Privacy Act of 2012. Continue natin yan. Pagka-continue natin, so who are you requesting this birth certificate for? Kung sa atin yan guys, kung certificate natin yan mismo sa atin, ang i-click natin ay myself. Kung sa mother po natin, my mother. Kung sa anak natin, my son. Kung sa asawa naman, my spouse. So sa akin po yung kukunin ko, so myself. And then continue. Ayan, certificate owner details. Kasi sa atin yung kukunin natin, so itatype natin dito. Ito yung mga information details natin. Tulad yung sex natin, so male or female ba tayo. Kung ano po yung nakalagay sa ating certificate guys, birth certificate na kukunin natin, yun ang ilalagay natin dito. Kasi once po na mali yung nilagay natin dito, so hindi po yan lalabas yung ating digital. Yung first name natin, ilagay natin dito. Middle name, kung wala tayong middle name, kung walang nakalagay sa ating birth certificate na middle name, so i-click natin itong none. Pero sa akin guys meron, so i-type natin dito. And then last name. Ayan, kapag na-complete na-fill up natin, continue natin. And then your birth details. So proceed naman tayo dito sa birth details natin. So birthday natin, month, day, and year, 1999. And then dito yung country, so siyempre Philippines. And then province, kung anong province natin, kung saan tayo pinanganak. And then municipality. So automatic po yan nalalabas yung municipality natin. So hanapin lang natin yung saan tayo area. So continue natin. And then your father personal details naman tayo. So ilalagay natin yung mga personal details natin dito. Yung about sa fathers natin. Kung walang father sa ating certificate, pwede natin ito i-click itong box po dito.
Kung meron po, so i-fill up natin ito. Ilagay natin yung kanilang information dito, yung first name nila, middle name at last name. Kung wala silang middle name, i-click natin itong none. Kung meron, i-tap natin dito. Sa suffix, kung walang suffix, i-click natin itong none, no suffix. Ayan. And then continue natin. Ayan. Continue natin. And then, mother's personal details naman. First name, yung kaniyang first name, middle name, at last name. Ayan, then continue natin. And then, review certificate details. So, kailangan natin i-review natin dito. I-review natin yung details natin, yung certificate owner natin, details, and then event, details natin, fathers, and mothers. Ayan, kung na-review natin, so, click natin itong continue to your information, your personal details. So make sure po natin yung mga details natin ay match po yan sa ating ID na ipapasa natin mamaya po, kasi yun, tulad ng sabi ko kanina, kailangan nila yan i-verify guys, yung identity natin. Your mobile number, ilalagay natin dito yung mobile number natin and yung email address natin. So kailangan active po yan. Magsisend sila po doon ng OTP or update po sa ating digital certificate. So, kapag nailagay natin, continue natin. Ayan, what is the purpose of the request? So anong purpose kung bakit tayo kukuha ng certificate natin, birth certificate natin? So ayan, meron sila ditong pagpipilian kung passport tayo, kung para ba yan sa passport, school requirement ba yan, or marriage, or others. So others, kung wala po sa list dito, so others yung ilalagay natin and then remark natin. Ayan, and then continue natin. Ayan, review and submit. So ayan, i-review natin yung mga details natin na nilagay natin dito kung tama po yan. Pagkatapos natin yan ma-review, so i-click natin ito. Ayan, mayroon pong order total cost na 290. Number of copies, 1 copy. Ayan, and then submit order. Pagka-submit natin, so kailangan natin magbayad guys, kasi once na hindi po tayo makabayad, so hindi nila po yan ipapadala o hindi nila po yan ipaprocess yung ating request. Kailangan natin magbayad muna para ma-process nila or para maibigay nila yung files ng certificate natin. Para po madali yung pagkabayad natin, ay gagamitin natin itong QR code nila. I-download natin ito or screenshot natin. Ayan, kapag na-download natin, so pumunta tayo sa ating GCash. Open natin yung ating GCash. And then, i-click natin itong QR and then upload QR. Ayan, i-upload natin yung ating i-download kanina na QR code. I-upload natin. Pagka-upload natin, i-click natin itong pay para po ma-complete po yung pag-pay natin. Ayan, ito yung receipt. Pwede natin yan i-download. Ayan, makakatanggap po tayo ng message or SMS galing po sa PSA na we receive your 290 pesos payment per order. Ayan, via QR page. And then makaka-receive po tayo ng email galing po sa PSA helpline.ph na ito yung reference number natin, and then type of certificate of label certificate copies. Ayan, amount 290. So payment method by QRPH. Next naman ay proceed to identity verification. Click natin. Makikita natin dito na pending identity. So scroll down natin, mayroon tayong makikita dito na verify identity. So click natin. Pagka-click natin, so yan, identity verification. Mag-upload po tayo dito ng ating ID. So
select natin dito yung mga ID natin kung anong meron tayo na ID. So national ID, Philippine passport or driver license. Which is national ID yung gagamitin ko. So click natin national ID and then proceed. Scroll down natin and then proceed. Ayan. So magpipicture po tayo dito. So make sure po natin na i-follow natin itong guideline nila dito for successful check and then start liveness check. Ayan, allow natin. Allowing will be visiting the site and connecting. Ayan, so center your piece. Isa-center natin yung ating piece sa camera po. And then start video check. Ayan, so verifying. So yun, na-verify na guys. So sunod naman ay i-upload natin yung ating ID dito, yung valid ID na kanina na pinili natin, which is yung national ID. So upload natin. Ayan, so ito yung lalabas kung na-picture na natin yung ID natin, i-upload natin. Kung wala pa, so camera yung piliin natin. So yan, and then kapag na-upload natin, so submit. Ayan, so verification in progress. So maghihintay tayo dito ng 5 minutes. So ayun, so verification completed. So complete na yung pag-verify sa ating certificate. So back to main menu natin. Pagka-verify natin, so makaka-receive po tayo ng email galing po sa PSA helpline. Yung mara-receive natin ay yung digital certificate for order at yung scan. So open natin. Pagka-open natin itong email nila, ito yung makikita natin. Pwede natin yan i-click itong view certificate. Ayan. Ayan. Scroll down natin, so makikita natin ito yung copy ng ating certificate, the birth certificate. Ito yung copy. So yan lang. So sa pangalawang email nila po ay ito, pwede natin yan i-download para po makaroon tayo ng copy, or pwede natin yan i-download for PDF files po yan. Ayan, pagka-open natin, ito yung makikita natin. Ayan, pagka-scroll natin, makikita natin yung birth certificate natin dito. So pwede natin yan i-download pagkatapos po natin yan, or i-print. Pwede natin yan ipasa po sa kanila kung saan natin ipapasa po yung ating birth certificate. So yun lang po, ganun po kadali na mag-request ng digital birth certificate natin. So kung meron po kayong makatanungan, pwede nyo po i-comment sa comment section. At huwag mo kalimutan mag-subscribe. So maraming salamat po.